Chronic kidney disease, Doc. Gano'n na po kalala yung sakit ko. Doc, manageable pa naman po yung pananakit ng sikmura ni Irish, ah. Maliban lang nung isang araw, baka naman mali yung lab test results niyo. I'm sorry. The truth is, karaniwang tinuturing na silent disease ang sakit sa bato dahil maaaring wala kang nararamdaman na anumang sintomas, pero ang hindi mo alam ay unti-unting nanghihina at nasisira na ang kidneys mo. Stage 5 na ang kondisyon mo. Kaya kailangan kong mag-undergo ka ng dialysis at kidney transplant. Stage 5, Doc. Doc, kalokohan naman ito. Tingnan mo tong girlfriend ko, ang bata pa niya. Maayos pa si Irish. Alam niyo, ulitin na lang natin yung lab test. Huwag niyo sabihin sa akin na walang pag-asa. Pwede pa yan eh. Bawiin niyo sinabi niyo kahit ngayon mismo, gawin natin yung lab test. Philip. Huwag kang makinig sa kanya. Kaya natin to, ha? Nakasamla yung loob. Alagaan tayo ni Doc. Di ba, Doc? Kahit ngayon mismo, itong araw mismo, gawin natin yung lab test. Sige na. Anak, nabasa ko sa internet na kailangan mo kumain ng mga superfoods. So, ito yun. Ayan, no. So, kompleto yan. Merong prutas, may itong juice na to, may mga grains yan, tsaka mga ano. Para sa... Ito, mansanas. Nay. Nay, malala na po yung sakit ko sa bato. Hindi na po nasasala ng mga bato ko yung dumi. Dumi sa dugo ko, Nay. Nay, ang kailangan ko, kidney donor. Kapag hindi po ako nakahanap, Nay, pwede ako mamatay. Anak, hindi ka mamamatay. Hindi yan mangyayari sa'yo. Kailangan mong lumaban. Makinig ka sa akin, anak. Ha? Naintindihan mo? Hindi ka mamamatay, hindi. Hindi. Ay, kailangan mo na ito. Ay, wala po ba, Ana? Desperado silang naghahanap ng kidney donor na matched genetically kay Irish, 3 beses kada araw na sumasailalim si Irish sa tinatawag na peritoneal dialysis o pagsasala ng mga dumi at lason sa dugo na si Philip mismo ang gumagawa sa bahay. Sa loob ng 3 taon, tuluyang bumagsak ang katawan ni Irish at naisakripisyo rin ni Philip ang kanyang trabaho para lang maalagaan ang kanyang pinakamamahal na girlfriend. Hanggang sa... Sisimulan na natin, ha? Mahal. Oh. Pumasok ka na sa trabaho mo. Iwan mo na muna ako, please. Sobra-sobra na itong ginagawa mo sa akin. Mahal, ako sa'yo. Mahal, maliit na bagay lang ito. At ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Kaya hindi kita susubukan.
Maraming salamat, mahal. Pero paano kayo ng tatay mo? Hindi ba kayo nagtatalo dahil sa pag-aalaga mo sa akin? Paano mo nalaman to? Nakausap ko yung mga kapatid mo. Kaya nalaman ko na nagkakatampuhan kayo. Wala yun. Normal lang yun sa mga pamilya eh. Kaya, huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo kung paano kang gagaling. Anak! Anak! Good news! Ang kapatid mo, si Maris, nag-decide na siya. Willing na siyang i-donate yung isa niyang kidney sa'yo. Oh, Anak! talaga? Madudugtungan na. Agad na sumailalim sa maraming laboratory tests ang kapatid ni Irish. At nang makumpirma na match genetically ito at pasado sa screening, naghanda silang dalawa para sa nalalapit na kidney transplant. Pero ilang linggo bago ang operasyon, isang masamang balita ang natanggap ni Irish na labis na ikinadurog ng kanyang puso. Hindi ko rin ina-expect na mabubuntis pala ako, Irish. Pasensya ka na, ha? Gustong-gusto kitang tulungan, kaya lang baka mapano naman ang baby ko. Hindi na ako makakapag-donate ng kidney ko sa'yo, Irish. Pasensya na, huwag ka sanang magalit sa akin. Pasensya na talaga, Irish. Maris, wala naman akong karapatang magalit sa'yo. Kasi ako yung may kailangan. Natatakot lang ako kasi naubusan ako ng oras eh. Gusto ko pong mabuhay para sa taong mahal ko. Marami pa akong pangarap sa buhay. Marami pa akong plano. Gusto ko pang bumuo ng sarili naming pamilya. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Maris, ayoko pang mamatay. Base po sa results ng medical at psychological test na ginawa sa members of your family, I regret to inform you that none of them are healthy to donate a kidney. Pero Dok, paano po nangyari yun? Di ba po yung mga kamag-anak ng pasyente ng donor, yun yung mas madaling makakuha ng successful na screening? Not necessarily po. Whether kamag-anak o hindi ang isang donor, ang importante ay compatible sa recipient ang kanyang blood at tissue type, maging ang kanyang tissue cross-matching. Additionally, there are also certain medical conditions kung saan ang isang individual ay hindi pwedeng maging kidney donor tulad ng hypertension or diabetes. Dok, paano nang gagawin namin? Dok, tingnan niyo po yung anak ko. Palala yung kondisyon niya. Paano kung hindi kami makahanap ng donor? Ayoko mamatayan ng anak, Dok. Dok, parang awa niyo na, please. Gawin niyo yung lahat para iligtas ang anak ko. Please, Dok. The only way para maduktungan ang buhay ng anak niyo is for you to find a healthy donor. Doc, willing po ako maging donor.